Magandang araw, mga batang makabansa. Ako ang inyong guro, Sir Conrado V. Mapini Jr. at malugod ko kayong tinatanggap sa panibagong episode ng ating Makabansa 3 TV Learning Broadcast. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na, maaari bang itaas ang inyong dalawang kamay? Very good! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang isang napakahalagang aralin tungkol sa ating mahal na lungsod ng Baguio. Malalaman natin kung paano hinarap at pinagtagumpayan ng mga mamamayan ang iba't ibang hamon na kanilang naranasan habang patuloy na umuunlad ang kanilang lungsod. Kaya ihanda na ang inyong sarili, huminga ng malalim, umupo ng maayos at simulan na natin ang ating aralin. Basahin natin ang ating layunin na ipaliliwanag kung paano hinarap at pinagtagumpayan ng mga tao ang mga hamon ng pagbabago. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong maipapaliwanag ninyo kung paano naging matatag ang mga mamamayan ng Baguio sa pagharap sa iba't ibang suliranin. Hindi lamang natin aalamin ang mga problema, mas mahalaga nating matututunan kung paano nila ito nalutas. Dahil ang bawat hamon ay may katapat na solusyon kapag nagtutulungan ang mga tao. Kaya sa ating panunood, makinig ng mabuti dahil mamaya ay sasagutin ninyo ang mga tanong. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Narito ang tanong. Magbigay ng mabuti at di mabuting epekto ng mga pagbabago sa tradisyon, kasuotan, at gawin ng mga mamamayan sa lungsod ng Baguio. Pag-isipan muna ninyo. Mayroon kayong 5, 4, 3, 2, 1. Narito ang maaring sagot. Mabuting epekto. Mas maraming turista ang bumibisita. Mas maraming produkto ang naipakikilala. Pangatlo, lumalago ang kabuhayan ng mga tao. Di mabuting epekto. Una, maaring makalimutan ang kultura. Pangalawa, mababawasan ang paggamit ng tradisyonal na kasuotan. Pangatlo, naiimpluwensyahan ng mga bagong uso ang mga kabataan. Napakahusay! Ibig sabihin, ang pagbabago ay maaring magdala ng mabuti at di mabuting epekto. Ngunit ang mahalaga ay alam natin kung paano ito haharapin. Suriing mabuti ang nasa larawan at sagutin ang tanong na paano maiiwasan ang pagkakaroon ng gabundok na basura. Isipin muna ninyo, ano kaya ang inyong sagot? Magaling! Narito ang ilan sa maaaring sagot. Pang-una, magtapon sa tamang basurahan. Pangalawa, mag-segregate ng basura. Pangatlo, mag-recycle. Pang-apat, gumamit ng reusable bags. Pang-lima, iwasan ang paggamit ng maraming plastic. Napakagaling! Kapag ginagawa natin ang mga simpleng gawain ito, nakatutulong tayo upang maging malinis ang ating kapaligiran. Ngayon, alam na natin ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating kapaligiran. Alamin naman natin kung paano hinarap ng mga mamamayan ng Baguio ang iba't ibang hamon ng pagbabago. Habang nakikinig kayo, subukan ninyong isipin. Kung kayo ang nakatira sa Baguio, ano kaya ang inyong gagawin upang makatulong? Ang lungsod ng Baguio ay kilala bilang Summer Capital of the Philippines. Maraming tao ang bumibisita rito dahil sa malamig na klima, magandang tanawin at makulay na kultura. Habang dumadami ang mga tao at turista, patuloy ding umuunlad ang lungsod. Ngunit kasabay ng pagunlad, may mga hamon ding kinahaharap ang mga mamamayan. Ano kaya ang mga hamong ito? Alamin natin isa-isa. Papanatili ng kultura. Unang hamon. Ano ang ibig sabihin ng kultura? Ang kultura ay tumutukoy sa mga tradisyon, kaugalian,
kasuotan, musika, sayaw, pagkain at paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Habang dumarami ang mga bagong uso, may posibilidad na makalimutan ang mga lumang tradisyon. Kaya, malaking hamon ito sa mga taga-Baguio. Kung makakalimutan natin ang ating kultura, ano kaya ang mangyayari? Tama, maaaring mawala ang ating pagkakakilanlan bilang isang taga-Cordillera. Paano ito hinarap? Una, ginagamit pa rin nila ang katutubong disenyo sa mga damit, bag at iba pang produkto. Sa ganitong paraan, hindi nawawala ang kanilang kultura. Ikalawa, itinuturo sa paaralan ang katutubong sayaw at pagtugtog ng gangsa. Bakit kaya ito mahalaga? Magaling, dahil ang mga bata ang nagpapatuloy sa kultura ng kanilang mga ninuno. Ikatlo, sinusuportahan nila ang mga katutubong artista. Kapag bumili tayo ng kanilang mga likhang sining, natutulungan natin silang maipagpatuloy ang kanilang tradisyon. Napakahalaga ng ating kultura. Ito ang nagsasabi kung sino tayo bilang mga Pilipino. Trapiko at basura. Sunod na hamon, trapiko at basura. Habang dumarami ang tao, mas maraming sasakyan, mas maraming basura. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag maraming basura? Mahusay! Nagiging marumi ang ating kapaligiran. Pangalawa, nagbabara ang mga kanal. Pangatlo, nagkakaroon ng baha. At pang-apat, nagkakasakit ang mga tao. Paano nila ito hinarap? Ano ang ginawa nila? Una, sinusunod ang batas trapiko. Kapag sumusunod tayo sa tamang tawiran, nagiging ligtas ang lahat. Ikalawa, pinaghihiwalay ang basura. Ano nga ulit ang tawag dito? Tama, waste segregation. Ikatlo, binabawasan ang paggamit ng plastic. At panghuli, may mga programa upang makontrol ang dami ng turistang bumibisita. Sa ganitong paraan, hindi masyadong nagsisiksikan ang mga tao. At mas napapanatiling malinis ang ating lungsod. Pangangalaga sa kalikasan. Paano hinarap? Paano nila ito hinarap? Nagtutulungan ang mga mamamayan, nagtatanim sila ng mga puno, inaalagaan nila ang mga parke, pinoprotektahan nila ang kagubatan. Napakahalaga ng bawat puno. Ang mga puno ang nagbibigay ng sariwang hangin. Nagbibigay rin ito ng lilim at tahanan sa maraming hayop. Kaya, dapat tayong magtanim at mag-alaga ng mga puno. Noong taong 1990, isang napakalakas na lindol ang tumama sa lungsod ng Baguio. Maraming gusali ang nasira, maraming pamilya ang naapektuhan, ngunit hindi sumuko ang mga taga-Baguio. Nagkaisa sila. Paano nila ito hinarap? Sila ay nagtulungan, nagdamayan, nagbigay ng pagkain, nagligtas ng mga tao at nagsimula silang muling bumangon. Bilang simbolo ng kanilang pagbangon, sinimulan ang Panagbenga Festival. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Panagbenga? Mahusay! Ito ay nangangahulugang panahon ng pamumulaklak. Ipinapakita nito ang pagkatapos ng unos. May pag-asa, may bagong simula. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Itinuturo sa paaralan ang mga katutubong sayaw at pagtugtog ng gangsa. Ito ba ay tama o mali? Tama. Okay, ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, ang tamang paghihiwalay ng basura ay nakakadagdag sa suliranin sa basura. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot natin dyan ay
Tamang sagot ay mali. Ang tamang paghihiwalay ng basura ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa ating paligid. Ang pagtatanim ng mga puno ay nakakatulong sa pangangalaga ng kalinisan. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Ang pagtatanim ng mga puno ay nakakatulong sa pangangalaga ng kalikasan dahil ang puno ay tumutulong sa pag-intake ng carbon dioxide na nakakasama sa ating kapaligiran. Bilang tugon, ang puno ay nagbibigay ng malinis at preskong hangin or oxygen. At ay kalawa, ito ay napakahalaga dahil kung titingnan natin kung saan ang lokasyon ng lungsod ng Baguio, ito ay nasa bulubundukin or mountain ranges kung saan prone tayo sa landslide. Kaya napakahalaga ng puno dahil sila ang humahawak sa mga lupa para ma-prevent ang landslide sa ating lungsod. Ang Panagbanga Festival ay sumisimbolo sa pagbangon ng Baguio matapos ang lindol noong 1990. Tama o mali? Mahusay. Ang tamang sagot ay tama. Ang Panagbenga Festival ay ginawa noong 1990 para sa pagbangon ng lungsod ng Baguio matapos ang napakalakas na 7.9 magnitude na killer earthquake noong July 16, 1990. Ikalima, ang pagsunod sa batas trapiko ay nakakatulong upang maging ligtas ang mga tao. Ito ba ay tama o mali? Tama, napakahusay. Kung tama ang inyong sagot, bigyan ang inyong sarili ng 5 palakpak. Ngayon, ano ang natutuhan natin? Paano hinarap ng mga mamamayan ng Baguio ang mga hamon? Tama sa pamamagitan ng una, pagpapanatili ng kultura, pangalawa, pagsunod sa batas, pangatlo, tamang pagtatapon ng basura, pang-apat, pangangalaga sa kalikasan, panglima, pagtutulungan sa panahon ng kalamidad. Tandaan natin, ang bawat suliranin ay may solusyon kapag nagtutulungan ang mga mamamayan. Sagutin ang mga tanong ayon sa talakayan. Paano hinarap ang posibilidad na makalimutan ang kultura? Tama, ginagamit ang katutubong disenyo, itinuro sa paaralan ang mga katutubong sayaw at gangsa at sinuportahan ang mga katutubong artista. Pangalawang tanong, paano hinarap ang pagdami ng basura at pagbigat ng trapiko dahil sa pagdami ng mga turista at tao? Mahusay. Sinunod ang batas trapiko, pinaghihiwalay ang basura, binawasan ang paggamit ng plastik at gumawa ng mga programang kumukontrol sa dami ng turista. Pangatlo, ano ang dapat gawin sa pag-unti ng puno sa lungsod? Mahusay. Magtanim ng mga puno, pangalagaan ang mga parke at protektahan ang kalikasan. Ikaapat, paano hinarap ng lungsod ng Baguio ang mga pinsalang idinulot ng lindol noong 1990? Tama, sila ay nagtulungan sa pagliligtas at pagtulong sa mga naapektuhan at sinimulan ang Panagbanga Festival bilang simbolo ng pagbangon at pag-asa. Napakagaling mga batang makabansa. Marami tayong natutuhan ngayon tungkol sa katatagan, pagtutulungan, pagmamahal sa kultura at pangangalaga sa ating kapaligiran. Laging tandaan, ang isang mabuting mamamayan ay hindi lamang nagmamahal sa kanyang lungsod, kundi kumikilos din upang mapanatili itong maayos, ligtas at maunlad. Para sa inyong gawain, pumunta sa Wayground at
gawin ang gawain na aking sinend sa inyong class GC. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok. Hanggang sa muli, ako si Teacher Conrado V. Mapili Jr. Paalam at mabuhay kayong lahat.